requirements. Okay. So, yung requirements natin for freshmen, ibig sabihin high school graduate o di kaya ay senior high graduate o di kaya ay ALS passers, yun, kailangan lang po natin mag-submit ng report card natin. Report card, yun yung Form 138 para sa mga high school graduate o di kaya ay senior high graduate. At yung ALS passers naman, yung Certificate of Final Rating. Ayan, so nakikita natin dito sa screen yung Certificate of Final Rating po. Ito po yung sample. Of course, kailangan natin mag-submit din ng application form o di kaya yung admission online ba, application form natin nasa online lang yan at meron din naman tayong mga PDF na pinapa-fill out sa inyo. Yun po yung pinaka-formal na admission form natin. And 2x2 picture, yung half body lang para sa ID po natin or para sa admission form. And passport copy, o di kaya ay birth certificate copy lang po yan kung kinakailangan. Yung birth certificate optional lang yan, pati yung marriage contract. Kung kayo ay married at nais nyo gamitin ang pangalan ng asawa nyo sa credential nyo, kailangan po natin mag-submit na copy ng marriage contract. Okay, para naman sa mga college level, okay, kailangan po natin mag-submit of course yung copy ng ating transcript of record at honorable dismissal o di kaya ay transfer credential certificate. Yung TOR ay for evaluation purposes lang po yan. Siyempre kung kayo ay nakapag-college na dati, ay yung mga subject na nakuha nyo na sa previous school nyo for as long as parehas yung description ng subject ay po pwede po yan siya makredit. Okay? So, yung naman, yung requirements natin na honorable dismissal o di kaya ang transfer credential certificate ay pwede yan to follow kung hindi pa natin hawak ngayon. Siyempre, alam natin na karamihan sa atin umalis sa bansa na para magtrabaho, hindi naman talaga natin plano pa na mag-aral dito sa ibang bansa. Trabaho yung pinaka-first priority natin. So, yung karamihan sa atin, hindi pa nila nadala yung kanilang honorable dismissal. But then, yung mga iba na matagal nang nag-i-inquire, na noon pa nila plano, yan ay gusto lang nila na kunin muna yung kanilang kumpletong requirements bago mag-enroll yan. Pagbalik nila or from vacation, pagbalik nila, dala na nila yung kanilang mga credential. Alright. So, paano nga ba yung enrollment procedure natin? Madali lang po yan. Kailangan nilang pong i-fill up yung mga ibigay ng ating mga student consultant na registration link. Ayan, i-fill out nyo lang po siya at i-submit nyo kung ano yung available na basic requirements natin. Yung passport copy, residence ID kung saan man tayo bansa na nakatira, kung nasa kayo, basta kung ano yung residence ID nyo dyan, okay? Or dito tinatawag nila na civil ID. Yan, pwede na rin yung passport copy. Okay, kung hindi pa siya available yung ating residence ID, birth certificate kung kinakailangan, and then proceed na tayo sa ating payment. Okay. Para sa mga transferee, siyempre kung hindi pa kayo nakapagpa-evaluate ng TOR niyo, pwede kayong mag-submit in advance para sa pre-evaluation para makita natin kung ano yung mga subject na po pwedeng ma-credit sa inyo. Pero ang final evaluation ay after ng enrollment nyo na. Okay, once na submitted na yung inyong mga requirements at nakapagpadala na rin kayo ng tuition fee, ay ipaprocess na po natin yung inyong admission kapag ang pinadala nyo is confirmed na ito na credited na sa ating bank account o sa receiver beneficiary account natin. Okay, and after that ay siyempre bibigyan namin kayo ng access sa bawat portal natin at written guideline kasama na rin yung lahat ng mga link na kailangan nyo sa inyong pag-aaral, and after that mag-schedule din po tayo ng one-on-one briefing kung kinakailangan. Sometimes sa ating mga kababayan hindi na sila nangangailangan ng follow-up briefing, kayang-kaya na nila doon sa online or sa record version ng orientation, and then through chat na lang yung continuation ng mga clarification nila.
Okay, so after within 24 working hours, matatanggap niyo na yung activation ng inyong account. 24 working hours to sa Pilipinas po. Okay, magkaiba po yung oras natin dito at sa Pilipinas. And then pagkatapos noon, once na matanggap niyo na yung activation ng account niyo sa email niyo, ay pwede na kayong mag-start ng inyong pag-aaral. Okay. So, ang tuition fee natin sa bawat courses natin, actually, yung per unit natin pare-parehas lang din siya. Okay, so 10 KD per unit sa mga nasa Kuwait at 120 Qatari riyal sa nasa Qatar. Yung per unit dito ha, and 120 AED din sa Dubai. Sa Saudi naman ay 127 SAR and 15 Oman sa Oman. And sa Jordan naman ay 25 Jordanian, 10K, ayan. Alright, so yung payment method natin dito o tuition fee, though 10 KD per unit or 120 Qatari per unit, ang enrollment po natin o bayaran po natin dito ay subject-based po siya. So magbabayad tayo per subject. Pwede kayong mag-umpisa sa isang subject, dalawa or tatlo, depende po sa kaya ng budget natin. Pero minimum of one subject. So sa isang subject po ay kadalasan nasa 3 units na po siya. Bawat subject, bawat academic subject ay meron po siyang 3 units. Meaning, kung nandito kayo sa Kuwait, ang bawat subject natin ay 30 KD. Kung kayo naman ay nasa Qatar, 120 Qatari Riyal or 360 Qatari Riyal, yung isang subject. Ganun din sa Dubai kung kayo ay nasa Emirates po. 360 dirham po bawat subject na may 3 units. Okay, so syempre may mga subject tayo na katulad kapag major nyo is psychology ay meron dyan ilan subject na 5 units po yung meron siya. So kapag 5 units yung pinag-uusapan natin dito, no? Pag 5 units ay 600 Qatari Riyal or 600 AED po siya. So ayun, so napakadali lang po ng ating pag-aaral dito at saka sa tuition fee natin pwede tayong magbayad ng paisa-isang subject at pwedeng magdagdag anytime once na tayo ay nakapag-enroll na. Okay. Ayan. So, kung saan tayo po pwedeng magpadala ng ating tuition fee, of course, meron tayong Commercial Bank of Kuwait. Ayan po ay nakapangalan sa ICSA account. At ito ay company account. And meron tayong BPI, BDO, Metrobank. Ito ay nakapangalan sa ating shareholder din ng ating ICSA Education Support Services. Ito ay ginawa upang mapadali sa ating mga kababayan ang kanilang pag-transfer or pagpadala ng kanilang tuition fee. Kasi kapag yung Commercial Bank of Kuwait, company account po yan siya, mahal po yung mga charges dyan. May mga third party pa kasi eh. So for example, yung pag nasa Qatar ka at 360 Qatari Riyal yung tuition fee mo, yung bayad mo sa isang subject, kung dito ka magpapadala sa Commercial Bank, mag-a-add po kayo ng top up kung magkano yung ibabawas nila para ang saktong 360 Qatari Riyal ang papasok mismo sa account. Kaya meron tayong mga BPI, BDO kasi ito medyo mas mura yung bank and charge niya. Unlike sa company account, ito ay international, mahal yung kinakat. Halimbawa, kung katulad ng 360 Qatari Riyal, nasa around 60 Qatari Riyal din ang top up natin. Kasi nasa almost 5 KD yung pinuputo o kinukuha ng third party. Kung nagpadala kayo ng 360 lang, 300 lang po yung pumapasok sa account. Kaya ganun po. Alright. So, sa may mga GCash, mas maganda kung sa GCash nyo na lang ipadala yung amount, yung pera nyo, and then transfer na lang through our GCash, BDO, BPI, or Metrobank. Ayan. So, ito naman yung para at pang good vibes ba? Yung nakaraang graduation mula nung nag-umpisa, 2016, 17, 18, mga pictures lang to and 2019, 23, biglang naging 23, no? Magtaka kayo, bakit to? Wala yung 2020, 21, and 22. Dahil wala tayong graduation ceremony sa panahon ng pandemic.
hindi tayo nagkaroon ng graduation ceremony niyan. So mga nagtapos natin ay nagtapos lang sila, tinanggap nila yung kanilang mga credential. Okay, pero hindi na tayo nagkaroon ng graduation ceremony, wala din virtual. Parang PowerPoint presentation na lang. And yung mga iba na rin, nung 2023, sumali na rin dito ng ceremony at doon sa Pilipinas. Kasi yung graduation natin, meron sa Pilipinas, meron dito sa Middle East. Sa Pilipinas, maraming branch doon ng college, so pwedeng sumali kahit saan doon. Pero ang main natin ay nasa Makati. Okay, so hanggang 2025 itong nasa natin, nasa collage natin. But then, yung recent graduation natin ng 2026, hindi ko na nailagay dyan. Siguro magtaka kayo, bakit parehas yung damit ko dyan? Parehas ako nakaputi, no? Nakaputi ako ng 2025, tapos 2026 parehas puti yung damit ko. Pero magkaibang damit yun, na pink din ang hijab ko, kaya ayun. So yung iba, pero makilala nyo, yung mga graduate natin, magkakaiba na yung mga mukha. At makikita nyo na, nandito na si Annalisa dito. Andun naman sa 2025, makikita nyo na nandun sino ba nandun? Si Jedeline? Si Melanie pala. But 2024 pala si Miss Jeda. And 2026 si Miss Annalisa. I hope nakikilala nyo siya kung nasaan siya dito. Alright. So, ito yung example ng ating credential o diploma na matatanggap and transcript of record. Ayan. So, pagmasdan nyo ng mabuti, syempre lahat sa atin ay pangarap magkaroon ng ganito. Ayan. Ayan po yung sample ng ating college diploma at transcript of record. And maraming salamat. Salamat sa oras niyo. Pwede kayong maghanda na ng inyong mga katanungan. Siyempre, magpi-play muna ako. Magpi-play ko ng konti doon sa nakaraang graduation noong May 31. And play natin yung video para ma-inspire kayo, pampag-good vibes lang habang iniisip nyo kung ano yung inyong mga gustong itanong. Nandito kami, syempre, itong orientation na ito para kayo ay gabayan, para ipaintindi sa inyo talaga kung ano at kung paano ba ito pag-aaral dito sa Middle East. Paano magkapagtapos ng college habang tayo ay nagtatrabaho. Okay. So, asa na ba nga yung ating video? Nakikita pa no yung screen ko, Miss Ann? Yes po, ma'am. Opo. Nakikita? Oo, ma'am. Nakikita po. May Yes audio, po, yes po. may audio ba? Wala po, wala po. Walang audio? Patay. Paano ba? Wala po, wala. Teka lang, stop share natin. Paano ba ulit? Na, i-share na meron audio, sound. Ayun. Let Meron us na? give thanks to God Almighty. Meron na? The opportunities Yes po. Meron na po. Okay. we Stop. received, the strength to continue, the courage to overcome challenges, and the blessing of reaching this momentous occasion, this graduation. It all comes from the God Almighty. So, from the bottom of our heart, let all of us say, thank you, Lord. Thank you, God Almighty. Ladies and gentlemen, welcome to the 4th College Commencement Exercises in the United Arab Emirates and the procession of the class of 2026.
All rise for the entry of Cobb College and ICSA administration and our commencement speaker. O Allah, bless this graduation ceremony. Guide and protect our graduates as they begin a new journey in life. Today, we celebrate the closing of one chapter in your lives, and we welcome the beginning of a new and better life, which is the result of challenges you bravely faced and which you triumphantly completed. So, ladies and gentlemen, with so much pride, so much joy in our hearts, we welcome you to this fourth International Commencement Exercises of Cobb College. Today we celebrate academic achievement and also honor something deeper, your perseverance. Many of you pursued your studies while carrying the demands of work, of family, responsibilities, financial obligations, and the emotional distance of living far away from home. As you leave this ceremony this evening, I hope you carry three things with you. First, gratitude. Gratitude for the people who helped you reach this day. Second, humility, because learning should deepen wisdom as much as it tempers ambition. Third, responsibility, because your success is never just yours alone. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat and congratulations to the class of 2026. I take pride and honor to present to you the graduating class of 2026 from the College of Liberal Arts Distance Education Program, Bachelor of Arts. From the College of Business Administration Distance Education Program, Bachelor of Science and Business Administration. Congratulations, graduates! You may now turn your classes. We will now proceed with the awarding of certificates and diplomas. From the Distance Education Program, College of Liberal Arts, Bachelor of Arts degree, Alberio Richel, Psychology, Baksa Michael, Economics, Bahati Glendel, Information Technology, Kapati Juan, Psychology, David Gretchen, Psychology, Loyalty Awardee, Diokenio Agnes, Psychology, Loyalty Awardee. Gonzalo Manuela, AB English. Lozano Fernando, Loyalty Awardee. Ibrahim Napsa, Financial Management. Ismael Elizabeth, Loyalty Awardee. Hubas Marie Zaza, Operations Management. Magtalas Sachi Luis, Marketing Management. Maria Aliana, Financial Management. Villaruz Giselle, Human Resource Management. Villavicencio Mayris Jivi, Human Resource Management. Congratulations, dear graduates. Today, you made your family proud. Today, you made your country proud. I would like to invite Ms. Zoe Yesha Fernando Moreno. She never allowed challenges to become skills. Day after day, she continued moving forward. Today is one of the most successful and wonderful moments. So when I came here in Abu Dhabi, 2018, I searched for school offering courses during weekend. So with the skills that I have learned before, especially dressmaking, I have paid my school fees to the Cobb College. Like one of my projects was your toga and your hoods you're wearing right now. I'm so proud of it. And now here I am standing with you and proudly wearing my cape and toga for my degree that I was aiming for and pinning for. I'm now a proud and member of the Cobb College community, to which I pledge my unwavering loyalty. I commit to upholding the values that Cobb College stands for. I will strive for excellence in my pursuits, professional or otherwise, and dedicate myself
to a life of perseverance and integrity in all my endeavors, inspiring the next generation. With gratitude and much joy, I affirm my allegiance to Top College. My fellow graduates, congratulations again. You did not simply earn a degree. We earned a story of courage, perseverance, and hope. Today we celebrate. Tomorrow we continue chasing our dreams. Congratulations again, class of 2026. Oh, di ba? Congrats. Na-skip ko yung sayuan. Para mabilis matapos. Ayan, I hope na na-inspire kayong lahat at nakapili na kayo ng inyong mga course na nais kuhanin. Pwede na po kayong magtanong. Kung may mga clarification kayo, ayan, pwede na kayong magtanong.